Good day mga ka-football. Ayan, so nandito po tayo uli sa Dagat-Dagatan Elementary School after ng election which na natapos this week. Magbabalik na po tayo ng training ng tackle football. Medyo lumiit yung grupo natin. So bago ang lahat, please follow and subscribe sa YouTube channel natin na Cap Tony Football. Ayan. Ayun. So, after ilang months na natigil ako sa pagko-coach ng tackle football, magbabalik na ulit tayo. Actually, napakagandang experience para sa akin ng masubukang tumakbo for whatever reasons. Hindi natin siguro kailangan pag-usapan yan. So, tatalon na ulit siguro sa mga susunod na episode. Tingnan natin kung mapapag-usapan natin yan. Kasi napaka-laking issue niyang election niya yan. Marami akong naintindihan, marami akong nalaman, marami akong natutunan. Marami rin akong dapat iwasan. Ayun. So ngayon, babalik muna tayo sa American football. Susubukan ulit natin na palaguin ang American football. Speaking of palaguin, ayun, so nag-start na ako mag-letter sa Philippine Sports Commission. Kasi gusto kong ipaabot sa kanila yung estado ng community. Kasi yung community natin, may National Sports Association na humahawak daw. Gusto ko lang ipaabot yung concern ko dahil simula na nagturo ako ng youth, wala silang paramdam na tulong na dapat binabaka pa nila yung cause na ginagawa ko. So ngayon, doon naman tayo makikipaglaban ngayon. Titingnan natin kung anong magagawa nila, kung ang Philippine Sports Commission ba talagang tumutulong sa kahit anong sports para mapalaki, or business department lang sila. Pero sana hindi ganon. Sana matulungan natin yung sports na to kasi sayang. Maraming nag-aabang. Sa tingin ko maraming nag-aabang sa mga gagawin natin. Hindi ako nakikibalita kung anong nangyayari sa ibang community. By the way, 3 category sports pala ang under ng American football. Okay? 3 category yan. Una, yung tackle football. Tackle football, yan yung may helmets, pads, nilalaro sa NFL, National Football League ng Amerika. Okay. Sumunod naman is yung flag football na recently nasama sa Olympics. Ayan. So meron din tayong regional na league niya sinasalihan, kaso yung sinasabi nilang NSA dito, ewan ko kung saan sila nagpipi. Hindi ko alam kung nagtutulungan sila kasi iba yung category na inaano natin. Pero sana lumago din yung flag football na yan. Ang last is yung touch football. 2-hand touch, 1-hand touch, basta touch football. Meron ding touch rugby. Meron din sa ang isang category ng American football. Ayan. Sa ngayon, ang tinuturo ko is tackle football and touch football. Kasi madaling transition ng touch football sa tackle football kumpara sa flag. Yun sa opinion ko at sa obserbasyon ko. Sa flag, hindi ko nasusubukan mag-flag kasi kung gusto naman mag-flag ng mga players ko, pwede naman sila maglaro sa ibang league dyan. Wala nang problema, basta magpapaalam lang sila. Yun, so yun yung 3 category ng sports na to. At 2 yung hawak-hawak ko. At yung ibang grupo is flag football lang ang pinagtutuunan nila ng pansin. Ang gusto kong mangyari kasi talaga is yung NSA
ayusin yung pangalan nila. Kasi yung pangalan nila is, pangalan ng NSA ng American Football dito is American Tackle Football Association of the Philippines. 'Di ba? Pero sa loob ng 10 taon at nagpalit ng presidente, walang tackle football na, na activity sila. So, kumontak ako dyan sa presidente niyan, pero unfortunately, hindi niya pinansin yung aming ginagawa dito. Ako yung may grassroots, ako yung may tackle football, ako yung may liga, ako yung may combine, ako yung may draft. Ano na lang sila, babaka pa na lang nila sa likod. Pero hindi ko maintindihan kung ano yung dahilan nila. At malalaman natin yan pag sumagot si PSC at pinayagan tayong makipag-bid sa kanila. Papaliwanag ko sa kanila lahat. Okay? So, ang isa pang gusto kong mangyari is kung magpo-focus lang sila sa flag, yun yung player ko. Kung magpo-focus sila sa flag, bitawan na nila yung yung American Tackle Football na Yun. Bitawan na nila yung tackle football na name, palitan nila na flag football kasi meron namang NSA na soccer and futsal, same sports, magkaiba lang yung yung arena nila. So pwede ding gawin dito 'yan kasi sa US marami din namang mahawak ng American football, hindi lang si USA football. Dito pwede din natin gawin 'yan para makapag-focus kami at magkaroon din kami ng kaukulang tulong sa government. 'Yon. At isa pang reason kaya ako nag-letter kasi gusto ko nang humingi ng tulong dahil sa tagal na panahon kong umahawak ng sports na to, syempre nakapag-league na ako, nakapag-drop na ako, naka-invite na ako ng ibang team, nakabuo ng ilang team. Hindi natin masusustain yan dahil syempre kagaya ko, kailangan ko rin ng tulong. So gusto kong i-request sa kanila na para makatayo uli ako, bigyan nila ako ng libreng field na mapapraktisan, hindi lang para sa amin kundi sa buong liga. Tsaka storage. Kasi storage ang pinaka-importante sa akin dahil doon sa practice field na kung may bibigay sa amin, dapat available din yung doon, yung mga pads and helmets na ginagamit namin. Pati mga bola para since wala akong sasakyan, nakamotor lang ako. Hindi na ako mahirapang magdala-dala. At doon kung merong storage, pwede naming i-repair yung mga pads and helmets. Ngayon, watak-watak yung pads and helmets nasa ibang lugar. Medyo nakakahiya na dun sa taong kausap ko. So, yun yung mga lang. Tapos the rest, ako na bahala. Ako na bahala dun sa sa paano ako magpapa-tryout, paano kukuha ng player, paano magko-coach. Hindi ko naman kailangan ng bayad matagal na hindi naman ako nagpapabayad at binibigay natin ng libre, lalo na dun sa mga unfortunate kids na gusto maglaro. Lagi naman libre yan. Tsaka meron naman tayong nag-donate. Ang kailangan na talaga natin na basic na help is yung field, access sa field, libre, tsaka storage. Yun lang po. Kahit small office kung saan malalagay namin. Dumadaan naman ako dun sa bihira na din naman gamitin yung ibang field dito na hawak ng Philippine Sports Commission kung meron, or kahit saan dito sa Metro Manila basta mai-direct lang nila kami. Ayun, yun yung pakay ko. Sana sumagot sila next week para ma-commence na yung meeting at malaman ko din kung matutulungan ba nila ako. Kasi kung hindi nila ako matutulungan, i-stop na ako. Okay, hindi ko alam kung i-continue ko pa yung sports or ipapasa ko sa iba or totally wala na, hindi na ako Okay, so yun po, sa next episode pag-uusapan natin kung ano yung mga training na ginagawa natin, pero napakagandang setup na itong area na to. Sa susunod na episode, kita-kita po tayo mga kaputbol. Ako po si Coach Tony.
Let's go. But let's go. Thank you.